na sa ngayon. Dito ako sa kubo no, kung saan huling dinala si Amad mga kaibigan no, nung yung yung dito ako nasugatan mga kaibigan. So ako lang mag-isa ngayon mga kaibigan, gawa ng si Marky nasa ibang area din siya mga kaibigan no, naghihiwalay kami gawa ng sana makuha na namin si Amad no. Dala niya yung cellphone ni Amad, kaya kung sakaling makita niya doon si Amad, tawagan niya lang ako mga kaibigan. So sa mga ano pala sa akin, hindi ba po magaling yung sugat ko mga kaibigan, mahapdi pa din po, makirot-kirot siya, pero kailangan ko pa ding hindi ako pwede na magpahinga lang doon sa bahay. Kailangan ko nang hanapin si Amad no, kasi kawawa na talaga siya mga kaibigan. Grabe yung sinapit niya sa kamay ng mga itiman no, kaya naawa na ako. Tapos yung asawa niya umiiyak na, kaya kahit na medyo masakit pa rin yung sugat ko, kakayanin ko para sa kaibigang Amad mga kaibigan no. So kung napapansin nyo, yan yung area kung saan dinadala si Amad mga kaibigan. So andito ako ngayon no. Sa ngayon tahimik naman, wala akong naramdaman na may kalaban dito, pero may naramdaman ako na may paparating, kaya hindi ako masyadong no. Hindi din ako papasok dyan sa kubo at baka matrap ako, mahirap na mga kaibigan. Kaya dito lang ako, dyan lang ako magtatago ngayon mga kaibigan. Dito lang ako sa gilid. Magbabaka sakali ako mga kaibigan na dalhin dito si Amad. Sa mga nagtataka bakit natamaan ako ng baril, kasi mga kaibigan, kaya panay ako ganito no, baka may kalaman. Kasi mga kaibigan, yung baril na giano nila sa akin, may orasyon. Yung kumbaga yung nag-orasyon, yan yung nag-orasyon nun, yung reyna ng itiman, kaya tatalab talaga sa akin, gawa ng pareho lang kami na may kapangyarihan nun. Masakit, hindi ko lang ipapakita sa inyo mga kaibigan no, kasi maghubad ako dito yung tama ko mga kaibigan. Hindi ko na siya hindi ko rin siya tinalian, kasi yung sabi nila, wag ko daw talian para para bumuga yung basta may sinabi na wag ko nang talian, hayaan ko lang nakaganon. Pero kumikirot pa rin siya mga kaibigan ha. Ginaganon-ganon ko lang, minsan matatamaan siya ng jacket ko, masakit. So masid lang ako. Hindi ako mapakali na hindi ako mapakali mga kaibigan na ako nagpapahinga, samantalang yung kasamahan namin, yung si Amad, kawawa at sobrang kawawa dahil pinagmalupitan ng mga kalaban. Hindi ko naman kakayanin, yung masama sa pakiramdam yung ganun mga kaibigan. So humanap talaga ako ng paraan para tulungan siya mga kaibigan. Kung makita doon ni kaibigang Marky sa kabilang area mga kaibigan, sinabi ko sa kanya, tawagan mo lang ako at puntahan ko kaagad para ma-rescue natin si Amad mga kaibigan. Hindi ko maramdaman kung nasan ngayon si Amad, gawa ng bulol na ako, pinoproteksyonan siya ng mga kalaban. Kaya yun mga kaibigan. Yung ubo ko andito pa rin, yung ubo sipon ko, gawa ng ulan tas iinit, kaya yun. So mga kaibigan, sa ngayon wala akong maramdaman, pero alam ko may paparating, kaya magtago muna tayo mga kaibigan na kaibigan. Ayan kung naririnig niyo yung huni ng yun. Ayan. Naririnig niyo yung lumagapak mga kaibigan. Kung naririnig niyo yung huni ng ibon, may paparating. Titingnan ko yung lumagapak mga kaibigan. Gaganon ko lang yung camera.
kaibigan, no? Wala na talaga sila mga kaibigan, no? Nakalaban ko yung Reynang Itiman, mga kaibigan. Grabe ang lakas niya. Grabe yung ano niya, mga kaibigan, no? Ano? Napaluha ako, ano? Gamit siya ng tagulilong, no? Ako yung unang gumamit ng tagulilong, tapos sumunod ulit siya. Nung kinalaban na niya ako, ginamitan na niya ako tagulilong, no? Hindi ko rin makita yung tumatawa, mga kaibigan. Tawagan, kailangan kang tawagan si kaibigang Marquino. Baka masundan din sila doon. Wala na kaibigan, tumahimik na. Pero magmanman na ako sa paligid. Right! Tatapusin kita, Reyna ka!